Sa pagtapak ngayong 2023 na kumpleto ang David 4 motorcycle scooter ng Honda sa magkakaibang versyon, style, specs at amenities. Ngunit may pare-parehong capacity ng makina na 160cc. Kaya talagang pumatok sa napakaraming mga Pilipino ang lakas ng appearance nito. Gayunpaman ay inaasahan pa rin sa bansa na dumating ang mga bagong sibol na motorsiklo mula sa kinapipitagan Japanese brand na Honda Motorcycle. Bukod kasi sa Honda ADV, PCX, Click at Honda Airblade ay naglabas din ng 5 pang magagandang klase ng modelo sa iba't ibang bansa na siguradong magugustuhan mo rin. Ano-ano nga ba kaya ang mga modelong ito? Yan ang alamin natin, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mag-click ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 5, ang Honda CB150R X-Motion. Inilabas na ang isa sa panibagong pagpipiliang motor mula sa Honda kamakailan lang. Ang isa na rin sa marahil na magugustuhan mong 150cc na motorsiklo at street fighter bike category, ang Honda CB150R Neo Retro Cafe Racer 2023. Ginawa ni Honda ang motor sunod sa yapak ng mga big brother na CB series upang magkaroon ng low displacement at budget friendly na rin. At dahil nga sa pumatok sa panlasa ng marami ang angas ng pormahan nitong CB motorcycle ni Honda, ay inihango na rin ang DNA nitong si CB150cc sa mga naunang CB motorcycle na si 650 at 1000cc na may pagka old school na datingan at pagka retro looking design na sinamahan ng mga makabagong teknolohiya ang nakakabit sa internal at maging sa external features nitong motor, na kahit sino yatang rider hindi man fan lover ay makakahanap ng forever. Bukod kasi sa Japanese manufacturer brand na tumatagal, ay makakasiguro ka sa quality at performance nito. At sa kung pagandahan naman ng 150cc ang labanan, well, dito mo na rin yata makikita yan. Hindi may pagkakailang sobrang guwapo din talaga ng isang ito, bagay sa mga pormahang makaluma na isinabay sa makabagong henerasyon. At idagdag mo pa ang external design at features nito na sinamahan ng naka full LED type na lighting system na magbibigay sa iyo ng napakaliwanag na kapaligiran at kaunlaran sa pagiging visibility nito. Ang headlamp na naka circular shape with daytime running light na compact ng LED type. Mga turn signal lamps with indicator at rear tail lamp naman ito at kumpleto na rin sa lahat ng indicator na bumabagay lang din sa napakagwapo nitong dating. At syempre hindi makukumpleto yan kung wala ang ibang parte. Ang central view ng katawan ay may pagka-sporty at ang angas na rin, magmula sa mechanical components nito na may malaking radiator with engine guard at marami pang iba. Halatang hindi tinipid at parang napaka-solid kung titingnan. Itong muscular body fuel tank ay mukha ring tuloy big bike at napakabigat. Pero mukha lang naman dahil base na rin sa Honda Motors, ito ay kasing bigat lamang di umano ng Yamaha Sniper kung titingnan. Kayang-kaya pa ring dalhin yan ng makina nito na may kalakasan din. At kung pag-uusapan naman ang engine capability nitong motor pagdating sa kanyang power output level, syempre hindi yan magpapahuli sa pagkakaroon ng 17.1 horsepower sa kada 9,000 RPM at 14.4 Nm of torque naman sa kada 8,500 RPM. Sino pa ba kayang aayaw dyan sa lakas ng hatak? Tiyak na kahit sino'y mawawasak kapag sumibak sa bakbakan ay hindi maaabutan. Ganyang kalakas itong motor kaya nakapagtala ng humigit kumulang sa 140 km/h na top speed nito. At ang 6-speed na gearbox at naka-manual transmission type ay nagbibigay ng mas malakas na hatak, samahan pa yan ng naka-single cylinder. Ang makina na may 149.5 cubic centimeter na displacement capacity, naka-dual overhead camshaft, 4-stroke, 4 valves, ay tiyak na hindi ka mabibitin. Mapakyating lugar ay siguradong swak na swak na din gamitin. At speaking sa bagay na yan mga kaibigan, ito ay sobrang tipid din. May fuel tank capacity na 8.5 liters at kayang kumonsumo lamang ng 45 km per liter. Dagdagan pa yan ng naka-FGM FI na fuel system at cooling system na liquid cool type ay siguradong makasusulit ka sa araw-araw na biyahe mo.
At sa klase nitong motor, base na rin sa ilang mga owners at sa manufacturer, hindi lamang pang city ride at long ride ang kaya nitong i-ride. Dahil ayon na rin sa ilang mga nagmamay-ari ay pwede rin itong isabak sa malulubak, rough road or off-road kumbaga, ay napakainam din talaga. Papalitan nga lang daw ng gulong na pang off-road ay pwede na. Na eksakto naman sa naka-naked handlebar at mataas na ground clearance nitong motor. At bukod pa dyan, mula sa napakarami pang features nitong motor, naka Euro 4 compliance na nga rin pala, kaya hindi ka na masisita sa kahit anong emission test mo man ito maidala. O diba, napakasulit talaga. Minimal pa lang yan sa nababanggit nating specs and features pa dito. Kaya dako naman tayo sa iba pang detalye, gaya na lamang ng safety features nitong motor. Kung pag-uusapan ang safety measure, ay tiyak makasisiguro ka rin dahil ito ay nilagyan na rin ng anti-lock braking system o ABS sensor. Para sa mga baguhan pa lang, ito ay mahalaga dahil ito ang nag-a-unlock sa pinakamahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit upang maiwasan ang pagkasemplang at pagkadulas na rin. At bukod pa dyan ay sinamahan na rin ng bagong features na G-sensor na kumukontrol naman sa puwersa ng braking system during brake procedure na nakadepende sa klase ng kalsada na dadaanan mo. Napansin nyo na ba na madalas sa motor kapag naidaan sa malulubak o kaya naman sa mga paahon o pababang kalsada ay medyo nagbabago ang kagat at performance ng braking system nito? Kaya sa mga ganitong senaryo ay kinakailangan talaga dyan ang G-sensor na tinatawag, ang nagme-maintain ng mas maayos na pagpipreno at ang nagpapalakas na rin ng brake force nito. Gayon pa man ay mas mainam na rin talaga yan para sa front brake nito na may sukat na 296mm hydraulic single disc brake with dual piston caliper brake at rear brake na 220mm hydraulic single disc brake, pero ito ay naka-floating single disc piston caliper pa mga kaibigan, na kahit paano ay okay na rin talaga at wala ka na sigurong masasabi pa. Pinagusayan din ang sistema sa technical at electrical features nitong motor na sobrang upgraded na dahil bukod sa mga ilaw na naka fully compact LED type na ay meron pala ding kasamang passing light, kaya hindi mo na po problemahin yan sa aftermarket. Auto headlamps on na rin ito at very practical dahil sa maintenance free ang battery type nito. Meron na rin engine side stand kill switch para sa mga taong nakakalimutang itaas ito bago paandarin. Dagdag safety na rin natin yun. At para paganahin ang makina nitong motor ay ginagamitan lamang ng electric starter na hindi na rin ata magkakaroon ng kickstarter pa. Ang instrument panel naman nito ay naka-digitalize LCD type na instrument cluster at user-friendly mga kaibigan sa mga notification na madali lang din unawain. Very informative na klase na makikita na rin ang lahat ng mga sign na hinahanap mo tulad ng engine check warning, ABS, low fuel warning, engine temperature, digital clock at marami pang iba. At hindi na rin makukumpleto yan kung wala ang mga ito. Ang mga suspensions naman na sobrang sulit na rin dahil sa ginamitan ng matitibay na chassis frame, suspensions na naaayon sa paggagamitan. Sa front na may sukat na 41mm at naka-upside down telescopic fork. At rear suspension naman na swing arm link center monoshock absorber, kaya expect mo na ang magandang bounce na aasahan mo. Nagdadala sa napakakomportable at magandang biyahe na bumagay lang din sa pillion seat at split type na upuan nito. Pero hindi yan madadali kung walang sinabi ang malalapad nitong gulong na eksakto lang din para sa smooth riding condition. Dahil kahit paano sa bangkingan o mga biglaang pakurbadang kalsada ay napakaswabe ring gamitin. Ang pagkakaroon ng sukat sa harapan na 110/70R17 at 150/60R17 naman ang rear tire size nito. Naka-radial tubeless at alloy wheels na mags. At sa tingin ko ay sobrang kapit na rin naman. Hindi naman naglalagay si Honda ng pipitsuging tires na klase lang. At para naman sa kabuuang sukat nitong motor, ang Street Fighter na ito sa dimension ay kaya rin kaya? Sa typical na height nating mga Pilipino, ay siguradong kakayanin din naman. Ang modelong ito ay kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Indonesia, Taiwan na may estimated price na 160,000 pesos. Number 4, Honda SH150i. Ang Honda SH150i 2023 model
Inilabas ang unang bersyon ng motorsiklong ito noong 2002 pa at lumipas na ang ilang taon ay patuloy pa rin na namamayagpag sa iba't ibang bansa hanggang sa nagkaroon ng mga kapatid ito na SH125 at SH350cc version naman. Ang pagiging premium type na disenyo na kung saan ay nagdadala ng pinaka high class na katangian na kung ikaw kasi ang magkakaroon ng ganitong klaseng motorsiklo sa ibang bansa ay iisipin na rin ng makakakita na yayamanin ka habang nakasakay dito. Malamang ang ilan sa atin ay nagtataka dahil kung iisipin ay napakasimple lang din naman talaga ng pormahan nito na kung tutusin ay parang kahawig lang din naman ng Honda Wave 115. Pero para sa mga hindi nakakaalam guys ay hinirang na bestseller motorcycle ng Honda sa Italy itong SH150i. Hindi lang din kasi sa forma design ang magugustuhan din ng mga tao sa motorsiklong ito kundi pati sa pagiging convenient at advanced nito sa sense of technology na hanggang sa nakilala na nga ng ilan pang bansa sa Europa at dinala rin sa ilang bansa dito sa Asia tulad na lang sa Cambodia, Vietnam at India. Pero sad to say guys ay hindi pa rin ito dinadala dito sa bansa. Kaya para sa mga nakakakilala sa motorsiklong ito, may chance pa kaya itong dumating dito sa bansa? At ano nga ba ang aasahan natin sa SH150i? Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 153.2 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke at naka single overhead camshaft na naka 4 valves na rin ang buong makina nito na may fuel system na PGM-FI o program fuel injected at cooling system na liquid cool type. Kaya sobrang tipid na rin ito kung konsumo ng gasolina at hindi ka na rin mangangamba na mag-overheat ang engine nito sa napakahabang biyahe. At ang kagandahan pa dito guys ay naka Euro 5 compliance na rin ito. Kaya eco-friendly na rin na may bore and stroke size naman ng engine nito na 60 by 55.5 mm habang ang compression ratio naman nito ay 12.0:1. At pagdating naman sa engine performance, ang maximum output nito ay 16.6 horsepower sa kada 8,500 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 14.9 Nm sa kada 6,500 RPM. May kalakasan din ang arangkada at bilis ng takbo na umaabot din naman sa average top speed na 125 km/h. Mabilis na ang takbo ng motorsiklong ito kung tutuusin pero may ibibilis pa yan kapag Filipino rider na ang nakasampa dyan, alright? Shoutout sa atin mga idol. At pagdating sa fuel tank capacity nito ay may kalakihan rin. Hindi ka bibitinin sa long ride nito dahil ang fuel tank capacity ay 7.1 liters na kumukonsumo lang din naman ng napakatipid na paraan na umaabot sa 47.6 km per liter ang fuel consumption nito. Kaya sobrang tipid na rin talaga, alright? At isa pa sa kinaganda nito mga kaibigan, bukod sa forma nito na napakaangas, ang mga ilaw na naka fully LED type na. Ang headlights, signal lamps, parking lights at taillight nito na fully LED na yan. Kasama ng instrument panel meter gauge na naka LCD type display with smartphone connectivity na rin. Kung pamilyar ka sa Y-Connect system ng Yamaha Motors, parang ganun lang din ito sa Honda SH150i na ang tawag naman ay smartphone connectivity na kung saan ay maiko-connect mo dito ang cellphone at mamomonitor mo lahat ng aktibidad at maintenance recommendation maging ang last parking position. At ang kagandahan pa rito kapag may inaasahan kang importanteng tawag, since connected ang phone mo sa sistema nito ay mas mabilis mong makikita ang notification sa panel gauge nito na magpa-pop up kung may na-receive kang tawag or text sa cellphone mo. Alright, habang ikaw ay nagmamaneho ay very convenient yan dahil hindi mo na kailangan kunin pa ang cellphone mo para i-check kung may tumawag or may nag-text ba sa'yo. At hindi rin syempre dyan nawawala ang idling stop system. May engine check warning na rin ito at iba pa na makikita sa mga notifikasyon ng meter panel gauge nito. Para naman sa iba pang mga features nito, naka-keyless entry na rin ang ignition system na may kasama ng anti-theft alarm system na for security purpose naman. Ang answer back key system ay equipped rin ito. Meron na rin itong USB port charging system at malawak na compartment storage naman nito sa under seat na kasyang-kasya rin ang full face helmet. At para naman sa safety features nito pagdating sa kanyang braking system, ito ay naka dual channel ABS sensor na rin
na for safety para sa mga biglaang pagpepreno. Kaya naman ang motorsiklong ito ay advisable ring gamitin ng mga nag-aaral pa lamang mag-motorcycle scooter. Alright. May kasama na rin itong HSTC o Honda Selectable Torque Control na pangkaragdagang safety features na rin para makaiwas sa pagkadulas habang umaandar kung maidaan mo man sa matutubig na lugar o malulubak na kalsada. Maiwasan ang pagkasemplang at mapapanatili ang pagiging stable nito sa actual road riding. Alright. At ang ilan pa sa features pa nito, hindi pa rin nawawala syempre sa motor na to ang hazard light with passing light switch na rin at may emergency stop signal na rin ito na may kasama na rin side stand kill switch. Ang mga features na yan ay talagang mas magpapakampante na sa driver na gagamit ng motorsiklong ito. Kaya talagang napakasikat nito sa ibang bansa. At para naman sa suspensions nito, sa front ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-dual shock absorber. At pagdating sa braking system, ang front brake nito at ang rear braking system ay naka-disc type na with ABS sensor. Ang mga tires nito ay medyo may kakapalan rin sa front na may size na 100 by 80R16 habang ang rear tire size naman nito ay 120 by 80R16. Naka-tubeless tires na rin ito with alloy wheel na mags. Sa kasalukuyan, inilalabas pa lamang ang modelong ito sa mga bansa sa Europa na nagkakahalaga ng 155,000 pesos sa Philippine money. Number 3, Honda Forza 125. Ang Honda Forza ay isang Japanese-made motorcycle maxi scooter. Inilabas ang unang version nito sa Europe country noong 2015 at nasundan ng pangalawang version noong 2018 at noong nakaraang taon lamang ay naglabas muli ng panibagong modelo nito at mas in-upgrade at in-update ang external parts design at maging ang internal specs and features nito na dinagdagan ng maraming high-tech technology. Alright, kung mapapansin natin guys, napaka-bulky din talaga ng motorsiklong ito na kung i-compare natin ngayon sa mga motorsiklong scooter dito sa bansa tulad na lamang ng Yamaha NMAX, Yamaha Aerox at ng Honda PCX ay parang pinagsama-sama ang itsura ng tatlong ito para makagawa ng isang Honda Forza. Ganun kasi ang lumalabas na disenyo ng motorsiklong ito na may pagka NMAX, na may pagka Aerox at may pagka PCX type sa pagiging touring maxi scooter na sinamahan ng aerodynamics design na bumagay din talaga sa disenyo ng motorsiklong ito. Kaya naging guwapo talaga ang looks nito. Alright, at sa pagkakaroon din ng kabuang engine specs na powered by 124.9 cubic centimeter na displacement, naka single cylinder with 4-stroke at naka single overhead camshaft. At ang maganda pa rito guys ay naka 4 valves na rin ang motorsiklong ito na may cooling system naman na liquid cooled. At syempre hindi rin nawawala dito ang engine technology ng Honda na ESP Plus. Itong ESP Plus ay nakatutulong palalo sa motorsiklong ito na mas mapatipid ang pagkonsumo ng gasolina at mas mapalakas ang arangkada ng makina. Kaya kung mapapansin natin mga kaibigan, karamihan sa mga motorsiklong scooter na inilalabas ni Honda na naka ESP na or ESP Plus ay hindi na rin talaga maiingay ang mga makina kapag naka-start na ang motorsiklo at the same time ay wala na rin masyadong maruming usok na lumalabas sa tambutso nito dahil yan sa naggagawa ng ESP Plus technology sa kabuuang engine nito. Alright, at pagdating naman sa engine performance nito, may maximum power na 14.75 horsepower sa kada 8,750 revolution per minute habang ang maximum torque naman nito ay 12.2 Newton meter sa kada 6,500 revolution per minute. So sa ganung klaseng arangkada guys, kung i-compare natin ang motorsiklong ito na 125cc lamang dito sa 125 natin sa Pilipinas na Honda Click ay mas malakas din talaga ang motorsiklong ito dahil ang Honda Click ay may maximum output lamang na 11 horsepower at 8,000 RPM. Kaya naman itong Honda Forza ay naitala ang average top speed na umabot din sa 115 km per hour. Pero syempre kapag nasa Pilipinas to, baka hindi lang ito ang abutin nito sa top speed niya. Alright, kaya shoutout din po sa mga Pilipinong malulupit mag-drive sa kalsada. Alright, so maiba naman tayo guys. Punta naman tayo sa mga features nito na talagang mamamangha ka rin dahil sa advantage nito. Tulad na lamang sa safety features nito, meron na itong HSTC o yung tinatawag natin Honda Selectable Torque Control o sa ibabang meaning ay may traction control system ng motorsiklong ito. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang traction control system ay tumutulong na makontrol ang ikot ng gulong sa likuran para mabalance nito ang pagtakbo ng motorsiklo
motorsiklo. Sa pamamagitan nun ay maiiwasan ang pag-skidding o pagkadulas o pagkasemplang pangakong minsan. Lalo na kung may dadaan natin madalas sa motorsiklo sa mga pakurbadang kalsada ay delikado rin talaga sa mga madudulas at sa mga matutubig na lugar. Kasi hindi masyadong kumakapit ang gulong kapag bigla ang nagpa-curve ang kalsada sa mabilis nitong takbo. Kaya sa tulong din ng HSTC o Traction Control System ay kahit papano ay maiiwasan ang aksidente sa kalsada. Alright. At ang karagdagan pa sa safety features nito guys ay naka-dual channel ABS sensor na ang motorsiklong ito. Nakaragdagan din pangkaligtasan. Marami na rin siguro nakakalam sa function nito kaya hindi na natin masyadong i-elaborate. At ang kabuang braking system nito sa front and rear ay naka-hydraulic single disc brake na. At samahan pa yan ng isa pang safety features, kanyang mataas na windshield. So ang kagandahan naman na may mataas na windshield kapag may ganito ang motorsiklo mo ay hindi direktang tatama sa iyo ang mga tumatalsik na debris o object na makakasalubong mo sa kalsada sa mabilis mong takbo. At syempre high-tech na rin ito guys dahil auto-adjustable na rin ito. Unlike kasi sa other maxi scooter na may mga ganitong klaseng windscreen ay manually adjustable lamang. Pero sa motorsiklong ito ay naka-auto-adjustable na may key switch function. Alright, at sa iba pang features nito guys, ang mga ilaw nito ay naka-LED na kasama ng tail light, mga signal lights, naka-full LED na ito. Maangas din talaga ang datingan ng headlight nito na sobrang visible din talaga dahil sa lawak din ng lente nito. Alright, meron na rin itong built-in hazard light with passing light switch. At pagdating naman sa instrument panel nito ay makikita natin ang kakaibang disenyo sa motorsiklong ito. Ang forma ng panel nito combining with the two segment, ang digital at analog type na parang pangkotse ang datingan at napaka-elegante pa. At sa lawak din nito ay makikita natin ang maraming impormasyon at mga notification sign na mabilis nating maiintindihan. Tulad na lamang ng fuel gauge, RPM, battery voltmeter at mga indicator na lumalabas dito sa kanyang instrument panel gauge. Alright. At meron na rin itong kasamang idling stop system o yung tinatawag nating start and stop system na kung saan nakatutulong din na mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina. Kasi nag-auto stop ang buong engine nito kapag naka-idle o naka-stop ka pansamantala sa traffic light. Alright. At very secured na rin talaga ang motorsiklong ito dahil karagdagan pa sa features nito guys, naka-keyless entry na rin ito na may kasama ng anti-theft alarm with answer back key system. Kaya dahil dito ay kahit papano mas mapapanatag ka na kung wala kang sariling parkingan. At bukod pa dyan guys, meron na rin itong kasamang USB port charging system na nakalagay naman sa front console packet nito na po pwede ka na rin mag-charge sa motorsiklong ito kapag nalobat na ang gadget mo. Alright. At syempre hindi rin mawawala sa motorsiklong ito ang side stand engine cutoff switch. May malawak din ito na underseat compartment storage na kasyang-kasya din talaga guys, walang daya ang dalawang full face helmet. Syempre dahil nga sa maxi scooter type ang motorsiklong ito ay nakaka-relax din talaga ang dalawang footrest nito sa magkabilang side. Samahan pa yan ng napakalapat na upuan nito na hindi rin siguro mananakit ang butt mo dito sa mahabang biyahe. Alright. At very accessible din talaga ang motorsiklong ito dahil katulad ng PCX at ng NMAX ay nasa harapan na rin ang lagayan ng gasolina nito na may fuel tank capacity naman na 11.5 liters. So para sa ating mga Pilipino na lumalagari ng biyahe, ako minsan ay bumabiyahe pa ng Manila hanggang Batangas o Manila hanggang Cavite o kaya naman Manila hanggang Ilocos, ay sobrang mapapakinabangan mo talaga ng maigi ang motorsiklong ito. Lalo na sa pagkakaroon nito ng fuel consumption na batay na rin sa mga nakagamit na nito sa ibang bansa ay sobrang tipid din talaga na umaabot kasi sa 45 kilometers per liter. Right, sa ganong klaseng konsumo ay talagang pag-aagawan na ng mga tao ang ganitong klaseng motorsiklo. Alright, at para naman sa iba pang feature specs nito, sa front tire size nito, may kabuang sukat na 120 by 70 R15 habang ang rear tire size naman nito ay 140 by 70 R14. So makapal-kapal din ang mga gulong nito kaya napakaangas din talaga ng datingan. Bumagay din sa bulky na body figure nito. Siguro ang kapal ng gulong nito kung i-compare natin dito sa mga motorsiklong scooter dito sa bansa ay katulad ng sa Yamaha Aerox. At para naman sa chassis and suspensions nito, ang front suspension nito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-unit swing with dual shock absorber at ang body frame naman nito ay underbone type. Alright, at para naman sa dimensions and capacity ng motorsiklong ito, dito natin malalaman kung kaya nga ba natin dalhin
ang bigat, ang taas at ang haba ng motorsiklong ito. Pagdating kasi sa kanyang seating height, meron itong 780mm na kaya namang itayo ng hanggang sa 5'2" flat. Ang kabuang taas nito ay 1,500mm na may kabuang haba naman na 2,140mm. May kabuang lapad ang motorsiklong ito na 755mm at ang kabuang bigat ng motorsiklong ito ay 161 kg. Medyo may kabigatan din talaga ang motorsiklong ito dahil sa laki, kapal din ng mga fairings at size ng gulong nito. May ground clearance na 145mm at wheelbase size na 1,505mm. Ang fuel tank capacity nito ay 11 liters at may oil tank capacity naman na 0.90 liters. At ang kabuang size ng underseat compartment storage nito ay 48 liters. Kaya kasyang-kasya talaga ang dalawang full face helmet. Sa kasalukuyan, inilalabas pa lamang din sa Europe country itong modelo na nagkakahalaga ng 235,000 pesos sa Philippine money. Number 2, Honda Winner X 150. Inilabas na kamakailan ang bagong update ng Honda Winner X sa bansang Vietnam. Ito ang pangatlong bersyon ng motorsiklong ito mula sa unang modelo na Honda Supra GTR noong 2016. Ang Winner X ay nagmula sa lahi ng Honda Supra GTR na idinivelop para maging ibang level. Kaya tinawag na ito ngayong Honda Winner X, pero sa anyo pa rin naman ng Honda Supra GTR. At pagdating naman sa Malaysia, ang motorsiklong ito ay kilala naman sa tawag na Honda Wave 150 doon. Ang underbone type category na version ng Honda ang Winner X na yata ang tatapat din sa ibang brand na kakumpetensya nito, tulad na lamang ng Yamaha Sniper 155, Suzuki Raider 150, ang Aveta SVR 180 at ang SYM BF3i 185 sa actual road riding. Pero kung papipiliin ka, alin sa mga to kaya ang natitipuhan mo? Pwede mong i-comment yan sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Alright, pero kung sa papugian guys ang labanan ay wala na raw tatalo pa sa Honda Winner X na may disenyo ng pagiging isang sports motorbike na at may pagkabruskong forma ng bawat pairings ng aerodynamic. Maganda talaga ang pagkakadesign sa motorsiklong ito, maging sa headlight nito na parang napakatapang ng itsura. Naka full LED na ito kasama ng parang kilay na DRL naman ito. At magiging advantage din ng motorsiklong ito sa iba pang mga kakumpetensya ay ang safety features, dahil equipped na rin ito sa ABS sensor o anti-lock braking system na bagay lang naman din magkaroon dahil sa sobrang bilis din naman tumakbo nito. Ang pagkakaroon din ng bagong makina na powered by 149.2 cubic centimeter na displacement capacity, naka dual overhead cam with single cylinder, naka 4-stroke at 4 valves na rin ito. At para sa mga hindi pa nakakalam guys, ang pagkakaroon ng DOHC engine ay ang pagkakaroon din ng mabilis na dami ng airflow nito sa buong engine. Compare kasi sa mga naka single overhead camshaft lang ay mas maliit ang pressure ng airflow sa naka DOHC, kaya talagang mabilis-bilis ang motorsiklong ito na naka dual overhead camshaft engine na. Ang bore stroke naman nito ay may size na 57.3mm by 57.8mm na may kabuang compression ratio naman na 11.3:1. Malaki-laki rin talaga ang size ng bore and stroke nito, kaya naman nakakagawa ng maximum power na 16 horsepower sa kada 9,000 RPM, habang ang maximum torque naman nito ay may 13.6 Nm sa kada 7,000 RPM. At dahil dyan ay naitala ang top speed ng motorsiklong ito na umabot sa 139 km/h at naka-liquid cool type na rin ang cooling system nito, kaya hindi rin basta-bastang mag-init ang makina nito kung gagamitin mo mang pang long ride. At higit pa dyan, naka-fuel injected type na ang fuel system nito na sobrang tipid na rin kumonsumo, na may average fuel consumption naman na 45 km per liter. Ang fuel tank naman ito ay naglalaman ng kabuang full tank nito na 4.5 liters at ang transmission type naman nito ay manual with gearbox na 6-speed or right. At para naman sa iba pang features ng motorsiklong ito, meron na itong kasamang hazard light at may idling stop and start system na nakatutulong din naman sa pagtitipid ng pagkonsumo, with passing light switch, at may USB port charging system na rin ito na pwede ka nang mag-charge sa motorsiklong ito ng mga gadget na lobat.
At hindi lamang yun guys, nakakilis entry na rin ng motorsiklong ito kaya napaka-secured na rin sa mga magtatangkang galawin o paganahin ang motorsiklong ito na wala ang transmitter key with anti-theft alarm at answer back key system din. Pagdating naman sa mga suspension nito guys, ang front suspension nito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with center monoshock absorber. At ang braking system naman nito sa front ay naka-single disc brake with Nissin piston caliper. Ganon din naman sa rear brake nito na naka-single disc brake with caliper piston. Ang mga size ng gulong nito sa front ay 90 by 80 R17 habang ang rear tire size naman nito ay 120 by 70 R70 naman. At naka-tubeless ang mga gulong nito habang naka-alloy naman ang mags nito. At sa kasalukuyan inilalabas pa lamang ito sa bansang Malaysia na may estimated price na 105 hanggang sa 150,000 pesos depende sa variant. Number 1, ang Honda X-Blade 160. Ang Honda X-Blade ay kalinyada ng sports naked bike motorcycle category at magiging mahigpit na kakompetensya ngayon ng Yamaha MT-15, Suzuki Gixxer 150, KTM Duke 150, Honda CB 150 at ng Bajaj Pulsar 150. Ang motorsiklong ito na Honda X-Blade 160 ay talagang kapanapanabik din dahil sa pagkakaroon nito ng 160cc na displacement at sa abot kayang halaga lamang na kasing presyo lamang ng Suzuki Bergman 125. At bukod pa dyan syempre ay marami din itong specs and features na wala sa ibang sports naked bike motorcycle. Tulad na lang ng safety features nito, comfortability, pagiging convenient at iba pa. Alright, panalo rin sa forma at appearance ang motorsiklong ito dahil sa napakagandang figure ng front face headlight nito at sa muscular body tank nito na pang brusko talaga ang datingan. Kaya talagang wala ka nang masasabi sa kabuang presyo nito na pang masa lang talaga. Alright, para naman sa kabuang engine nito, meron itong single cylinder naka 4-stroke with 2 valves na naka BS VI engine with cooling system na naka air-cooled type at may kabuang displacement na 162.71 cubic centimeter. Ang fuel ignition nito ay PGM-FI o yung tinatawag nating program fuel injection na madalas ito talaga ang ginagamit sa mga motorsiklo ni Honda pagdating sa fuel system. Dahil dito ay mas matipid kumonsumo ng gasolina ang mga motorsiklo na gawa ng Honda. Alright. At para naman sa bore and stroke size nito, meron itong 57.300 by 63.096 mm. Medyo malaki ang bore and stroke size nito kaya malamang sa malamang ay malakas na performance din ang ipapakita nito sa atin. Dahil dito ay may maximum power ito na 13.8 horsepower sa kada 8,000 RPM habang ang maximum torque naman nito ay 14.7 Nm sa kada 5,500 RPM. Ang transmission type nito ay manual transmission na may 5-speed na gear shifting. At para naman sa suspensions nito, ang body type nito ay sport naked bikes. May front suspension na naka-telescopic fork at rear suspension naman na hydraulic center monoshock absorber. Ang mga ganitong klaseng motorsiklo na may monoshock lamang at nasa center pa mismo nakalagay ay napakaganda ng bouncing. Kung maidadaan mo man sa malulubak o mahams na lugar ay hindi ka mamproblema sa matagtag na biyahe dahil sa gandang lumaro ng bawat suspensions nito. Alright. At para naman sa frame type nito, meron itong tinatawag na diamond chassis frame. Kung hindi kayo pamilyar sa diamond chassis frame, parang katulad lang ito ng hugis ng sa bisikleta. Alright, at para naman sa iba pang specs and features ng motorsiklong ito, kagaya na lamang ng mga ilaw nito, sa headlight nito ay naka-LED na maliban na lang sa mga signal lights nito na naka-bulb type pa. Ang taillight nito ay may kakaiba ring disenyo na parehong naka-LED na rin. May built-in flasher na ito nakasama at hazard light. Meron din itong kakaibang instrument meter panel gauge. Makikita naman dito ang mga notification at indicator na lumalabas tulad na lamang ng distance to empty indicator, fuel level gauge, odometer, speedometer, tachometer na naka-fully digital na lahat. At sa iba pang features nito, meron na rin itong engine kill switch o side stand engine cut-off switch. May starting option na push starting and kick starting at ang handle type nito ay single bar lamang.
Alright, at para naman sa iba pang features ng motorsiklong ito, meron na rin itong safety features na ABS sensor o yung tinatawag nating anti-lock braking system. So karamihan sa mga ganitong klaseng motorsiklo na sports naked bike na kategory ay walang ABS sensor. Kaya malamang sa malamang ay isa rin ito sa ikalalamang ng motorsiklong ito pagdating sa pagkakaroon ng advanced features. Kasama na syempre ang ABS sensor nito na wala pa sa ibang sports naked bike category motorcycle. Alright, at para naman sa wheel and tires pati na rin sa brakes nito. Ang front brake nito ay naka single disc brake caliper piston brake na may size na 276mm, habang ang rear brake type naman ito ay naka single disc brake caliper piston na rin na may size naman na 130mm. Para naman sa front tires nito, may kabuang size na 80x100 R17, habang ang rear tire size naman nito ay 130x70 R17 na naka-alloy wheel na mags at tubeless radial na tires. Kaya less maintenance na rin ang motorsiklong ito pagdating sa wheel and tires nito. At para naman sa dimensions and capacity, ang kabuang haba nito ay nasa 2013mm na may kabuang lapad na 786mm. Ang taas naman nito ay nasa 1115mm na may curb weight o kabuang bigat na 143 kg. May wheelbase size na 1347mm at seating height capacity na 795mm. Kayang-kaya na sigurong itayo ito ng hanggang 5'3" flat na height, kaya makakasabay rin sa average height nating mga Pilipino. Ang ground clearance size naman nito ay 160mm na pwedeng isubog o isabak sa mga matutubig na lugar gaya na lamang sa Metro Manila na madalas ay binabaha. Paniguradong mas magagamit nyo ng maigi ang motorsiklong ito dahil sa taas ng ground clearance nito na 160mm. May fuel tank capacity na 12 liters at oil tank capacity na 1 liters kung sakaling ikaw ay mag-change oil. Kasalukuyang inilalabas pa lamang ang modelong ito sa bansang India na may estimated price na 85,000 hanggang sa 90,000 pesos. Ang mga modelong ito ay talagang inaabangan na ng marami ang pagdating nito sa bansa. Sa susunod na taong 2024, may chance bang dumating ang mga modelong ito sa Pilipinas? Pwede mong i-comment ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. So hanggang dito na lamang po siguro ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na in-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!